Gigi, isang magandang tanghali sa inyong lahat. For today's video, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Di na ako nakapag-vlog for the past few days dahil sobrang busy. Ang dami namin ginagawa, lalo na inayos namin yung pag-discharge ni Daddy hospital. Tapos ililipat kasi siya, kailangan niya ilipat mga ka-Gigi sa Heart Center, Philippine Heart Center. So yun, kaya sobrang busy, hindi ako nakapag-vlog, wala rin tayong upload for 2 days. Kaya talagang ganun ako kawalang oras. Pasensya na kayo. Pero ngayon, susubukan ko na makapag-vlog at matapos tong vlog na to dahil nga ang dami nating inaasikaso. Ngayon pupunta kami ng Philippine Heart Center ni King. Kahapon kasama ko yung pinsan ko si Nesh. Yan. Sobrang laking tulong sa akin ni Nesh, yung pinsan ko yan. Thank you so much, Nesh, kasi siya talaga yung kasama ko sa mga lakad, sa pag-aasikaso, simula. Kaya sobrang thankful ako sa pinsan ko. Yan. Tapos ngayon, ang nagbabantay kay Daddy doon ay si Tito Randy. Yan, tito ko, kapatid ng mommy ko. Mga ka-Gigi, sino sa inyo may nakakakilala sa Philippine Heart Center? Yan, comment in the comment section. Nagbabaka sakali lang kami kasi grabe, sobrang ang haba ng pila. Parang overnight na kami doon. Andun yung daddy ko, nakaupo lang siya sa wheelchair. Tapos naghihintay siya nagkaroon siya ng bed. Kaya dahil talagang punuan, as in sobrang punuan nung hospital na yon. Syempre alam naman natin na talaga maraming nagpapagamot doon. So hindi lang namin in-expect na ganun katagal mga ka-Gigi yung iintayin. Andun kami kahapon, nagpunta kami ng siguro mga oras ba? Mga lunchtime kahapon, tapos umuwi kami ni Nesh mga 12 ng gabi. Wala pa rin, tapos naiwan yung daddy ko doon, siya nag-intay at saka yung tito ko. Tapos hanggang ngayon, time check natin 12 o'clock ulit ng tanghali, pero hindi pa rin siya nakakapasok sa loob. So overnight na doon, 24 hours na siya nandun mga ka-Gigi, hindi pa rin siya nakakapasok. So wala rin siyang tulog kasi nga nakaupo lang siya. Ako rin wala akong tulog kasi syempre iniisip ko siya na nakaupo lang siya, ganun. Kaya hindi ako masyadong tsaka nakikibalita ako sa tito ko kung nakapasok na ba sila, pero hindi pa rin. So medyo kaya nakakalungkot kasi wala pa rin siyang, nakakaawa na mga ka-Gigi dahil hindi pa rin siya nakahiga hanggang ngayon na hindi siya mabigyan ng bed kasi ang dami talagang tao. Yun, nandun kami kahapon sa ER, sa emergency room ng Philippine Heart Center. Ang daming mga ambulansyang mga nagsisidatingan, taga Iba, Zambales, taga Nueva Ecija, taga Calamba, Laguna, iba't iba mga ka-Gigi. Pumupunta pa talaga sila sa Heart Center para magpagamot yan. So, sa mga magtatanong, bakit nga ba nandun yung daddy ko? Kasi, merong nakita sa heart niya na kailangan pa-double check mga ka-Gigi yan. So, para sure, ayaw namin siya, kahit na na-discharge na siya dun sa unang ospital, gusto namin na idiretso agad siya dun sa Philippine Heart Center kasi nga para ma-check ng doktor mabuti kung ano yung meron dun sa kanyang puso. Tapos, meron din kaming kakilala doon, yung pinsan ko, may pinsan siya doon, si Nico, nurse siya sa Philippine Heart Center. Tapos, meron siyang kilalang doktor na cardiologist na si Doc Pablo, yan. So, gusto ko lang pasalamatan si Nico. Yan, maraming salamat kasi inaasikaso niya na talaga kami doon. Yan, so napadali din yung pagpila namin dahil siya yung nagpila, naglista sa amin doon. Actually, matagal na kaming nakalista doon, nung Tuesday pa. Kaya lang talagang, nung unang tinawag si Daddy, wala siya doon, nandito pa siya sa ospital, yun sa unang ospital. So, nabalik na naman kami sa huling list.
ng pila. Tapos ngayon, pinila ulit kami. So, pang number 8 kami, mga ka-Gigi, kahapon. Pero, hindi nag-move. Hindi siya umusad, mga ka-Gigi. So, number 8 pa rin kami. So, hindi ko alam kasi sobrang dami talagang nagpapagamot. So, syempre, hindi naman natin yun control. Hindi naman natin yun mapipilit kung talagang wala pa. Yan. So, naiintindihan rin natin syempre na talagang merong mas siguro nangangailangan ng mas emergency yung kanilang situation. Kasi si daddy ko naman, so far, okay naman siya, mga ka-Gigi. Hindi na siya hirap huminga. Hindi na siya hinihingal. So, thank God. Kasi at least medyo okay na siya. Pero yun lang talaga yun sa heart. So, nahihingi ako sa inyo ng tulong sa prayers na sana, mga ka-Gigi, tulungan nyo kami na patuloy na pagdasal si Daddy Nelson para sa kanyang complete healing. Yun. So, maraming salamat sa lahat na nagdasal para sa daddy ko, para kay Daddy Nelson, mga ka-Gigi. Malaking bagay yun sa amin para talagang naghimala. Yan, si Padre Pio, kasi sa kanya ko nang hingi ng tulong nung time na yun. Kasi talagang na-hopeless na ako. Ganun na yung naramdaman ko nung time na yun. As iniyak na ako ng iyak. Akala ko talagang mawawala na yung daddy ko sa akin, mga ka-Gigi. Sobrang nakakatakot yung ganung pakiramdam. Pero ngayon medyo umu-okay naman. Kaya maraming salamat sa lahat na nagdasal. Ngayon, pupunta kami doon. So, coding pala ngayon. Yan. So, meron namang window hours kung tawagin. Pwede kang lumabas kahit coding 10 to 5 p.m. Yan. So, titignan natin kung ano na yung lagay doon. Yan. Tignan natin kung makakapag-vlog tayo doon. Pero alam ko bawal doon yung camera. Pero tignan natin kung mapapakita ko sa inyo kahit yung labas lang. Yun sa heart center, ang laki niya, mga ka-Gigi. Sobrang laki niyang hospital. Tapos medyo talagang ang dami talagang mga pasyente. Kaya nagugulat rin ako kasi first time ko makapasok doon kahapon. Tapos magdadala kami ngayon ng pagkain kasi para meron kainin sila, yung tito ko tsaka si daddy. Kasi luto ni Mama Beth nung tita ko yung meron pinadalang nilaga. Yan. So para hindi na, kasi mga nandun na fast food yung nakapaligid doon, tas mga cafe, so wala masyado makain doon, mga ka-Gigi. Kaya magdadala tayo ngayon ng pagkain doon. Tas grabe, sobrang bigat ng ulo ko kasi nga wala pa akong tulog dahil anong oras na ako nakatulog. Tapos hindi rin ako nga makatulog kasi nga check ako ng check kung nakapasok na sila, pero hindi pa rin, unfortunately hindi pa rin hanggang ngayon. Kaya yun, sana makapasok na para makapagpahinga na rin ako dahil pagod na rin ako, mga ka-Gigi. As in talagang ilang weeks na yung daddy ko nagstay siya dun sa hospital na kung saan siya na-confine. So 22 days siya dun sa total of 22 days siya dun sa hospital na kung saan siya na-confine. Pero grabe, ka-Gigi, ang laki ng inabot ng bill. So, grabe, talagang pa ako, medyo tuliro pa yung utak ko, hindi ko rin talaga paalam. Pero sobrang ang sama ng naranasan namin sa hospital na yon, as in sobra. Gagawa sana ako ng video about doon, pero next time, mga ka-Gigi, kukwento ko sa inyo kung ano yung nangyari doon sa hospital na yon. Pero grabe yung hospital na yon, as in sa 21 days ni daddy sa hospital na yon ay hindi man lang nakita yung final or wala man lang sila masabi na final diagnosis kung ano yung sakit niya. So, ang dami nilang ginawang test, ang dami nilang kung ano-anong tinusok sa daddy ko, as in talagang bugbog na yung katawan ng daddy ko sa kakatusok, sa lahat ng ginawa nilang test, as hindi nila masabi kung saan ang gagaling yung fluid na nasa lungs niya, mga ka-Gigi. Kasi kaya nga siya nahirapan huminga kasi nga meron siyang tubig sa baga or sa lungs. So yun, hindi nila na nasagot yun. Isipin yun, tas ang mahal ng binayaran namin, nakaabot kami ng more than 1 milyon tinotal namin, pero
talagang grabe yung ospital na yan. Kaya huwag kayong magpapa-hospital doon dahil ang daming nagsasabi na talagang hindi maganda doon dahil pera-pera lang daw dyan sa ospital na yan. Kaya huwag kayong magpapa-hospital doon, mga ka-Gigi. So yun, mga ka-Gigi, dito na kami sa Philippine Heart Center. Ayan yung entrance. Medyo madaming tao ngayon. Kahapon kasi, Chinese New Year holiday. So, wala masyadong tao kahapon. Pero ngayon, sobrang punuan. Yan. So, dito tayo sa may emergency. Kasi dyan nag-iintay sila daddy. So, nag-mask na rin ako, mga ka-Gigi. So, kakagising ko lang. Tinulog ko talaga yung biyahe. Nakatulog din ng mga 30 to 40 minutes kasi talagang na ako, mga ka-Gigi, antok na ako. Ganyan siya. Emergency. The next day. Hello mga ka-Gigi, isang magandang umaga sa inyong lahat. So, nakikita nyo, nandito kami ngayon sa parking. Dito kami ngayon sa Philippine Heart Center. So, the next day na to, continuation ng ating vlog kasi kami yung biglaan nagbantay kay daddy kagabi dahil yung tito ko na nagbabantay, wala siyang tulog. So, kailangan niya muna matulog kasi syempre hindi kailangan rin niya ng pahinga. Hinayaan muna namin siya matulog tapos kami muna ni Keng yung nagbantay or kami muna yung companion ni daddy dito sa Philippine Heart Center. So unfortunately hindi pa rin kami nabibigyan ng room. Ganun pala dito, no, mga ka-Gigi, kasi first time namin to na magpa-admit sa ganitong ospital na talagang malakihang ospital dito nga sa Philippine Heart Center. So, wala kami idea. Sobrang tagal na namin nag-iintay. Paisa-isa lang yung galaw sa pila. Kasi nagpapila kami ng room siguro mga 1 week ago. Kahapon, no, isang araw nasa 8 kami. Tas kahapon 7. Tas ngayon 6. So, paisa-isa lang, mga ka-Gigi. So, hindi ko alam kung tama ba na mag-intay pa kami. Kasi si daddy, naiinip na siya. Tapos sabi niya, parang gusto niya na lang umuwi. Kasi nga, mas lalo siya nagkakasakit. Kasi nasa emergency room lang siya. Tapos, syempre, umaandar din yung, meron din yung bayad, diba? Yung emergency na fee. So, tapos, hindi naman maayos, wala naman siya na sariling space, gano'n, nasa hallway lang siya. Buti nga kahapon, napakiusapan ko yung katabi niya na madi-discharge kung pwede. Sabi ko sa nurse, doon na lang hihiga yung daddy ko after ma-discharge ni nanay kasi talagang wala siyang tulog. So, thank God, ayun, nakahiga naman siya. Tapos nakatulog na rin siya, mga ka-Gigi, kaya okay. Pero syempre, dun sa nagbabantay, wala naman siyang space. So, yung tito ko nandun lang siya sa labas, nakaupo. So, paano siya makakatulog? Ganon. So, talagang, si Ziki na kay mami siya. Buti na lang nandyan mami ko. So, meron mag-aalaga kay Ziki. Pero ngayon, pupunta yung tito ko dito ngayon, papalitan kami. Tapos, kami naman uuwi. Tapos, kami naman yung matutulog. Syempre, mga ka-Gigi, kailangan namin pagtiyagaan. Syempre, daddy ko yun. At para sa buti niya yun, kaya kami nandito. Although, okay naman siya, pero gusto lang namin ma-double check yung heart, yung kanyang puso. Ayan, so, kahapon, di ba na banggit ko sa inyo kung ano yung ginawa sa amin. Yung mga iilan pa lang na ginawa sa amin nung ospital na pinanggalingan namin doon sa Cainta. So,
sabi ng daddy ko, kasi para nakausap namin yung doktor niya dito, yung cardio niya si Doc Pablo, sabi niya para natatawa lang siya dun sa mga tests na ginawa sa daddy ko. Sobrang dami, tapos parang wala naman silang masabi kung ano nga yung final diagnosis, kaya naiinis kami. So sabi ng daddy ko sa akin, demanda daw namin, pwede daw namin demanda. Sabi niya nga sa akin, ipatulfo ko daw, yun yung salita niya. Sabi niya, sumbong ko daw kay Tulfo kasi grabe, talagang sobra. Kung iisa-isahin ko sa inyo ngayon yung mga ginawa nila sa amin doon, as in, sobrang dami. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, gagawa ko ng video kasi gusto ko rin to spread awareness doon sa mga magpapa-hospital doon sa hospital na yun, kasi talagang ang dami nagsasabi, talagang pera-pera lang siya yung hospital na yun. Kaya sobrang naiinis rin ako dahil umabot kami ng ganong katagal ng, alam nyo yun, na wala kaming napala at umabot ng ganon yung aming bill na binayaran, tapos walang kwenta lahat ng mga nila doon. Kaya lahat ng mga pinagsasabi nila doon, kaya sabi ni daddy kung pwede namin i-demanda, pero hindi ko alam mga ka-Gigi. Pag-aaralan ko pa kung paano namin i-push through. Wait lang, tumatawag mami. Hello? Sige. Sige, bye. Babalitaan ko naman kayo syempre, pero grabe dito. Buto na lang nga, nakahanap kami parking, pero ngayon umaga, tingnan nyo mga ka-Gigi, sobrang talaga. Sobrang punuan yung parking. Hanggang doon, meron na. Yan. Ayan. Pasiking. Ay mga ka-Gigi, ayan ngayon mag-aayos tayo ng order. Meron nag-order ng ating smoked beef. May nag-order ng ating smoked beef. Yan. Meron tayong suke na pangalawang order niya na to ng 2 kilos. So, 4 packs kasi per pack mga ka-Gigi is half kilo. So, ganun yung ginagawa namin packaging para kung kunwari mag-order kayo ng 1 kilo, hindi nyo lahat makakonsume kasi nga dun sa isang pack, kailangan buo nyo siyang i-reheat. Tapos dun sa packaging namin, meron ding reheating instructions. Yan, sana sundin nyo yun. So, advice namin talaga is sa boiling water. Yan. Tapos, pag nag-boil na, tsaka nyo ihulog or ilalagay yung pinaka-packaging. Huwag kayong mag-alala mga ka-Gigi kasi yung packaging namin ay food grade na vacuum-sealed na plastic bag. Yan. So, kaya okay lang ilubog nyo siya. So, 15 minutes lang yung advice namin kasi yun sa iba siguro more than. Kaya nadudurog yung pinaka-meat kasi sobrang lambot nga niya mga ka-Gigi. Kaya, meron kaming natanggap na isa lang naman na parang nag-feedback lang siya na sana daw next time mas makapal yung cut kasi masyado ang manipis nung mga unang batch kasi sobrang lambot nga. So, ginawa ni Keng ay si Keng kasi nagsaslice mga ka-Gigi nung ating smoked meat. So, ang ginawa niya, medyo kinapalan niya na yung cut ng ating smoked beef. So, sabi ko naman sa inyo mga ka-Gigi, open kami sa mga feedbacks, ganun, honest reviews para meron kaming ma-improve. Yan. So, hindi naman agad namin mapaperfect yun. Yan. So, ngayon, i-prepare ko kasi meron tayong special delivery. I-deliver namin mismo ito kay KM Cruz. Yan. So, maraming salamat sa pagtitiwala at pagsuporta sa aming negosyo na to. Yan, itong smoked beef business natin habang nandito pa kami sa Pilipinas mga ka-Gigi. Kung ako sa inyo mag-order na kayo at pinagpaplanuhan na rin namin ni Keng na habang kunwari bumalik kami sa Finland, if ever, meron magtutuloy nitong ating smoked beef para makakatikim pa rin kayo. Yan. So, marami pa kaming ilalabas mga ka-Gigi. Abangan nyo yan. Sold out na naman itong 4th batch ng ating smoked beef. So, papunta na tayo ng 5th batch. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nag-order ng ating special smoked beef. Sobrang lahat sila nagustuhan nila, as in talagang mini-message nila kami sa Facebook page. Talagang
nakakataba ng puso at sobrang na-overwhelm kami sa suporta nyo kasi lahat ng pinaghirapan namin ay parang worth it. Yan mga ka-Gigi. So ngayon ipapako na kasi si KM nag-order na siya before ng 2 kilos. So 4 packs yun. Tapos ngayon order ulit siya ng 2 kilos mga ka-Gigi. So 4 packs na naman yung ating ipapack ngayon. So thank you so much KM. Yan. Maraming salamat. So, sabi niya nagustuhan daw ng sister niya tsaka ng brother-in-law niya kaya nag-order pa sila ulit. Yan. So, i-deliver natin sa Mandaluyong ngayon bago kami pumunta ng Philippine Heart Center kasi mga ka-Gigi, andun pa rin yung daddy ko. So, chine-check pa rin siya, double-check. Dino-double-check siya kung ano pa yung mga kailangan gamutin. Kaya sana pagpatuloy niyo pag-pray si Daddy Nelson. Yan mga ka-Gigi. At maraming salamat sa mga nag-pray. Yan. So, ngayon, ipapak na natin. So, ganito siya, mga ka-Gigi. Pwede nyo siyang ilagay sa freezer. Kasi, naka-vacuum sealed naman siya. Ibig sabihin ng vacuum sealed ay wala na siyang pinaka-hangin sa loob. Yan. So, alam nyo ba na pagka-vacuum sealed, matagal yung shelf life, mga ka-Gigi, kapag naka-vacuum sealed. Tapos, yung mga germs, yung mga bacteria, nawawala kasi nga, ano siya, safe siya dahil walang air. Yan. So, pwede nyo to i-store 6 to 8 months kung nasa freezer. Pero again, ito, pag nag-boil kayo ng water pag nag-boil kayo ng tubig sa pot, ilulubog nyo siya pinaka-ganon. Tapos, 15 to 20 minutes, mga ka-Gigi, ganyan. Tapos, tsaka nyo siya tatanggal sa boiling water and then kakat nyo, tapos i-serve nyo. So, meron din mga nagre-request ng barbecue sauce, ng pepper sauce, at ng ranch. Soon, maglalabas kami mga ka-Gigi. Pasensya na kayo. Sobrang busy namin. Hindi namin maasikaso. Actually, ngayon lang ulit ako tumanggap ng orders dahil talagang wala kaming time. Kasi alam niyo naman, ang dami namin ginagawa. Sunod-sunod rin yung mga pagsubok namin. Lalong-lalo na sa health ng daddy ko. Kaya, yun, mga ka-Gigi. Pero, tuloy ang buhay. Kailangan natin gumalaw-galaw para kumita ng pera dahil alam nyo naman na malaki-laki rin yung ating nagastos dun sa hospital bill. Yan, pero okay lang yon. At least, magaling si daddy at sana gumaling siya, complete healing. Pag-pray nyo. Magagawa ko ng video kung paano to i-reheat, pero meron kami dito kung nakikita nyo, reheating instructions. Yan, sa pinaka-packaging namin. So, basahin nyo siya mga ka-Gigi. Meron din sa Facebook page namin. Nandyan, ilalagay ko dyan. At sana, don't forget mga ka-Gigi na i-follow kami. Yung mga nag-o-order. Ang dami-daming nag-o-order sa comment section sa YouTube. Kaya lang, hindi ko ma-replyan. Sobrang dami. Please, i-follow nyo kami sa Facebook page namin. Gigi Barbecue or Gigi BBQ. Yan, ilalagay ko dyan. Or Hazel and Keng, pwede rin kayo mag-order doon. Sasagutin ko kayo doon mga ka-Gigi. Pero sa comment section, sobrang dami. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Pero huwag kayong mag-alala pag nagka-time ako, isa-isa ko yung sasagutin. So maraming gustong mag-order. Kaya lang hindi nila siguro alam kung paano mag-order. Yan, meron rin kaming number dyan. Ilalagay ko mga ka-Gigi. Pwede nyo kaming tawagan for orders. Yan, hindi nyo dapat tumamiss kasi sobrang sarap nito mga ka-Gigi. As in, sobrang melts in your mouth na smoked beef by Hazel and Keng. Yan mga ka-Gigi. So, mag-order na kayo. So, dahil nga 2 kilos yung kanyang order, yan, ipapack na natin yung kanyang order. Tapos, meron kaming, usually, meron kaming freebies pagka ganito, yung maramihang order. Kaya lang, ngayon, naubos na. Kaya, pasensya na. Next time, babawi na lang kami. Yan. So, nag-order si KM ng ito, ng 2 kilo. So, thank you so much. Yan. So, marami rin nagtatanong kung gusto nila. Ang dami rin nag-order mga ka-Gigi sa Davao, sa Mindanao, sa Misamis Oriental. Ang dami. Sa Cebu. Kaya lang hindi ko alam, tinanong ko sa mga shipping company kung kung pwede ba magpadala ng frozen, hindi daw pwede. So, meron din mga gusto na mag-reseller. So,
Soon, gagawa kami ng reseller package. Tingnan natin mga ka-Gigi. Pero ang daming nagtatanong. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta nyo. Ayan, so, i-deliver na namin to. Meron to kasaming Gigi Barbecue na sticker. Lang nandun sa kotse para hindi ko na makakalimutan. So, ayan, i-deliver natin to kay KM. Thank you so much!